Yo! So, kung tatanungin mo ko, ano yung isa sa biggest realizations ko after years of trading? Ito, isa to. The market will never become less confusing. Hindi darating yung araw na suddenly, naintindihan mo na lahat. Kaya mo explain lahat. Siguro yung mga nagsasabi sa inyo na, ay, ganito kasi nangyari sa market, ganyan. Either nangyari na at tinry lang nila yung best nila para i-explain yon or yung pinaka-interpretation talaga nila. Or tinatry lang nila yung pinaka-best nila na magmukhang matalino. Pero syempre, don't get me wrong meron naman talagang times sa maintindihan mo siya. Lalo na pag may mga news, ayan, no, maintindihan yung mga behavior ng market. Pero not entirely. Hindi yung 100% yung bawat galaw maintindihan. Hindi talaga ganun. Eto pa, honestly, the deeper you go, mas lalo mong ma-realize kung gaano karaming bagay yung hindi mo talaga kontrolado. And dahil dyan sa mindset na yan, nakikita mo talaga yung maturity mo. And I think, yun yung nakaka-drain sa maraming traders, no? Yung minsan kasi akala natin yung goal is alam natin dapat lahat. Bawat galaw ng market alam natin. Pag tinanong tayo ng estudyante, sabihin natin, ganito yun. Every strategy, every pattern, every confirmation, every indicator. Pero habang tumatagal, mas napapansin mo rin na hindi naman pala yun yung point. Yung pinaka-challenge dito is, can you create a process? Kahit hindi mo alam yung next na mangyayari? Can you stay structured kahit uncertain yung market? Kasi the market is always moving. The market will always move. May days na sobrang gulo, may days na malinaw, may days na kahit tama analysis mo, matatalo ka pa rin. So today, gusto ko lang i-break down itong isang trade ko. Hindi para sabihin na ganito dapat lagi, di ba? Hindi rin para sabihin na ito yung pinaka-secret setup sauce sa Holy Grail. Pero maybe, baka makatulong sa'yo, makita mo kung paano ako personally tumingin sa market after years of experience. Paano ako mag-isip, paano ako mag-filter ng noise, paano ko sinusubukan gawing simple yung isang bagay na naturally magulo naman talaga. Ano, ready ka na? Let's G! So, dito tayo ngayon sa GBP CAD at ito yung trade ko last, double check natin, last April 30. Sakto, April 30, 2026. So, check muna natin yung pinaka-daily para makita natin kung paano ba talaga. Check lang ko dito, replay. Galing ko lang to. Ayan, okay. Sige. So, ang pinaka-tip ko sa inyo guys, number one, parang sinabi ko kanina, kapag sobrang gulo, feeling mo sobrang gulo ng market, wala kang ibang gagawin kundi to stay away. Alright? So, for example, meron kang setup, meron kang trading plan, meron kang sinusunod na checklist, mga ganyan, sundin mo lang yun. Pag wala kang nakikita, huwag mong ipilit. Ganun lang kasimple. Dati kasi feeling ko, well, sa mga newbies, ang pinapagawa ko naman talaga is mag-trade kasi hindi pa nila alam talaga yung quality na setup. Pero kapag sobrang dami mo ng years of experience, ang pinaka-goal mo is quality trades talaga. Kasi ang ayaw mo mangyari is matalo ka sa mga pangit na trade and then skip mo yung mga magagandang trade. 'Di ba? So again, pag wala kang nakita, do not trade. Pag wala sa mate formula, do not trade. So, bibigyan ko ng example ng isang magulong market, okay? So, for example lang is, ito na lang isang example natin, di ba? Okay, so medyo di natin alam, malakas tong mga baba, biglang malakas yung pataas. Alright? So, kung nag-trade ka dito, for example lang, di ba, medyo magulo, mukha namang downtrend kasi pababa. Kaya lang, ang lakas ng mga candlestick na mga ito. Di ba? So, ngayon, nag-try ka dito mag-short, for example, nakita ka ng, kaya din diba like ko sinasabi sa mga candlestick confirmations, hindi dapat yun lang yung mga confirmations mo. Dapat pasok pa rin lahat sa mga rules mo. Extra confluence lang yung mga candlestick confirmations. For example, ito. Ayan, so, ang akala mo is, mabibreak ito, ayan, so for example dito, ayan, 1.5. Hindi nangyari. Tapos, from downtrend, biglang ang nangyari is uptrend. 'Di ba? So, yun yung mga times na magulo talaga yung market. Pwedeng na-trade mo siya ng magulo or pwedeng hindi mo siya i-trade kasi magulo. So, ang pinaka-rule na ibibigay ko sa inyo ngayon, again, kapag malinaw, dun mo lang siya i-trade. Pag nagdadalawang isip ka, huwag muna. Alright? So, sige, bigyan ko ka ng example. So, for example, itong ating 4-hour na chart. Sige, daily muna. Para mas makita niyo whole picture. Daily. Ayan. Tapos kung meron kayong mga makikita rito, meron tayo dito. Ayan. Meron tayong support level dyan na maayos.
Tapos, ito pa yung maganda. From there, yan, nagkaroon ng some, check na natin kung liquidity sweep to. Okay, ayan, so liquidity sweep nga kasi ito yung previous na support. So, sabi na liquidity sweep, parang nagkaroon ng false breakout, no? Parang ito yung kanina, nakakala natin magtutuloy-tuloy yung downtrend, biglang liquidity sweep pala. And, ayun. So, again, hindi natin makokontrol talaga yung market. So, stay in your lane, stay in your setup. So, parang ito, yan ang nangyari. Itong maganda. From here, nagkaroon ng mga magandang, anong tawag natin dyan? Higher highs. Ito, higher highs. Okay, and then higher lows. Diba? So, ano yung rule natin? Kapag nagkaroon ng mga ganyan, ibig sabihin, uptrend yan. So, pag uptrend, di ba? Magbabay tayo. Very basic. Sobrang basic lang nito. Tapos, nagkaroon ng magandang support level dito. So, pag may support, doon tayo magbabay. Okay, so balik tayo sa 4-hour time frame. So, coach, bakit palipat-lipat kayo ng mga time frame? So, very important kasi na manggaling talaga yung mga trades mo sa higher time frame. So, the higher the time frame, the more powerful it is. So, for example, nasa daily ka, ayan. So, pag ito mismo, itong support level na yan, nasa daily time frame, ibig sabihin yan, sobrang lupit talaga yan. And most likely, talagang nire-respect yung mga nasa higher time frame, supports, and resistance. So, medyo nalilito ko sa video na to, no? Medyo advance na onte. Siguro, start ka dito. Ayan. Sige. So, ulitin ko lang. Ayan, 4 hours na ako. Ayan, dito na ako tumitigil. Siguro, konting silip sa 1 hour, di ba? So, konting silip sa 1 hour, tapos, okay na. Okay na ako. So, I think dito ko banda pumasok. Somewhere right here, no? So, ayan. So, tingnan ko yung 1 hour, tapos nakita ko itong, ano yung nakita natin? Ano yan? Morning Star. Okay? Check din natin yung 4 hours. May nakita rin tayong, ayan, bullish engulfing naman. Okay? Coach, dapat ba dalawang candlestick confirmation? Hindi naman. Pwedeng isa lang. So, para sa akin, kung sa 4-hour time frame ka talaga nagtitrade, ang pinakatitignan mo na lang na candlestick confirmation ay 4 hours or 1 hour. So, kung wala ka pang trade plan or kahit ano, eto, sundin mo lang to. Daily, 4 hours, tapos babak hanggang 1 hour time frame. Alright? So, ang nangyari ay, tingnan natin kung ano nangyari. From here, okay, so, syempre, yung ano natin, hanggang dito, yan, yung SL natin, so, make sure natin sa baba nito, no? Ayan. Okay. And then, ang TP natin ay somewhere around, ayan, here. Alright? So, coach, bakit mo ba inano to? Again, number 1, di ba? Maganda yung uptrend from the daily. Sa 4 hours, ito pang nangyari. Pakita ko sa'yo. May extra confirmation din. Extra confluence din. So, for example, ito. Ayan. So, ang nangyari is, kapag downtrend na kasi to, ito mangyari pag downtrend, up, from here, nalagpasan na to. Pak. Okay. So, usually, baba na to. Alright? Diba? Pero hindi yun yung nangyari. Ano yung nangyari? Pakita ko sa inyo. Ito ang nangyari. From here, bumaba, pak. Tapos from here, bumaba. Ito pa rin siya. Okay, ibig sabihin, na-reach na tong resistance level na to. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may mga buyers pa talaga na present dito. So, ibig sabihin, malakas pa rin talaga. Or, malakas pa rin talaga yung GBP. So, from there, anong ginawa natin? Nung bumalik siya dito, ang mindset ko dito, sige, tanggalin natin yung mga drawing. Ang mindset ko dito is, since may mga buyers talaga, tas binalikan niya tong level na ito, okay? So, ito, ibig sabihin nun, naka-discounted price ka. Alright? Anong hindi natin gagawin? Hindi ako magbabay dito kung ganito yung nangyari. Pakita ko sa inyo. From here, pak. Tapos nagkaroon dito ng konting ganyan, tapos bumaba. Ayan, hindi ako magbabay dyan. Kasi tignan mo, ang onti na lang ng buyers ibig sabihin. Pero the fact, ulitin ko lang, the fact na abot niya yung resistance level, ibig sabihin, may mga buyers pa talaga. Hindi man niya maabot yan, hindi man niya maabot ulit tong resistance level, okay pa rin ako kasi hanggang dito lang naman yung TP ko. Okay? Okay, double check ko lang yung trade ko. Baka hindi ito yung... Ayan, okay naman. Tama naman. Oo, tama. Alright. Okay, tama. Sige, check natin kung na-reach ang... Siyempre, na-reach ang ating TP. So, coach, bakit pala 1:1.5? So, para sa... Nag-start kasi ako... I mean, yung tinuturo ko talaga usually 1:1. Kasi doon ako nag-start. Diba? Pero...
kapag mas nagiging targeted na yung mga entries mo, pwede ka na umangat talaga ng higher time frame. So, bakit coach hindi 1:2, 1:3? Okay na ako sa 1:1.5 based sa data ko and sa backtesting ko. Ito talaga yung pinaka-solid lang. And coach, paano kung umakyat na umakyat? Okay lang, walang problema sa akin kasi pwede pa akong pumasok dito ulit sa mga ganyan. Okay, ayoko kasi yung feeling na kunyari, inangat ko dyan, tapos biglang hintay pa ako, di ba? Tapos biglang baba rin pala. Or, ayoko rin naman yung feeling na nag-a-adjust ako ng SL. Kasi gusto ko makatulog na mahimbing. Gusto kong hindi isipin to. Okay, gusto ko pagkalagay ko ng trade, wala na akong isipin. Kung hindi, kung ma-SL siya or matipi, tas okay na ako. So, kung may pareho tayong mindset yan, pwede mo kunin itong trade plan kong ito. So, yun. Ang kagandahan is umakyat siya na umakyat, di ba? Tapos, ayun, nakakuha pa ng isa pang discount. Ito pa pala. Bumalik siya dito sa price na to, no? Tapos, kung titignan mo, grabe yung pagka-reject ng mga sellers. Di ba? Ni-reject niya talaga. So, sobrang ganda ng shooting star na yan. So, hindi ako papasok dito. So, sobrang magdadalawang isip ako na pumasok dito. Except na lang kung fundamentally or sa fundamental analysis talagang maganda yung pinapakita ng GBP, di ba? Which i-check ko pa yon kasi hindi ko mapapakita sa inyo dito yon. Or kapag yung sa sentiment analysis, yung sa sentiment analysis pala, yung mga retail sentiment, mga ganyan. So, parang bonus ko na lang yan. So, more on mga COT, mga economics, doon yung pinakatitignan ko. Kapag hindi siya, kapag nagdadalawang isip ako sa technicals, okay? So, pero ang nangyari is, umangat siya ng umangat. Pero again, hindi ko siya ita-trade, no? Dahil nga sa malakas na rejection dito. So, yun lang. Hopefully, marami kang natutunan sa trade breakdown na ito. And kung nag-enjoy ka sa trade breakdown na to, comment mo naman. Kung may questions ka, comment mo naman. Kung may mga suggestions ka, usap lang tayo dyan. Also, kapag di mo masyadong nag-gets to, okay lang yan. Ibig sabihin, nagsimula ka pa lang, newbie ka pa lang. Nagsimula din ako dyan. And may ginawa kong video just for you. Okay, actually, series of videos siya. Para siyang free course na actually eh. So, pinutin mo lang yan. Somewhere here, yan. 5-day free course natin with lots and lots of bonuses. Panoorin mo lang yung 5-day challenge na yan. So, yun lang. Maraming salamat and kita-kita sa next video.